Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayan, welcome back again sa ating YouTube channel, mga Kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay mga importanteng kaganapan sa labas ng Itbulaga and syempre, sa mga Dabarkads natin. So, ano ang malagang aral, mga Kadabarkads, na naiwan po ng libre ang mangarap? Sabi nga ng TVJ, Dabarkads, palaging tatandaan ang GP. Good providers. Then, ang tanong po dito, ano daw po ang aral na natutunan ninyo, Dabarkads, sa kwento ni Jeng Jeng, Bal at Bubble sa Libre ang Mangarap? Kung ako po ang tatanungin, mga Kadabarkads, ang natutunan ko dito, since mahirap nga sila Bubbles, 'di ba? Tapos nabigyan sila ng pagkakataon para umansenso, para yumaman, para ipatikim po sa kanila yung karangyaan, yung sarap ng buhay pag ikaw ay mayaman. Pero ang mali lang po doon itong si Maine Mendoza or si Bubbles, mga Kadabarkads, sinayang niya yung pagkakataon na ando doon na siya. Masyado po siyang naging kampante. Hindi po siya naging maingat sa paggasta ng pera. Hindi po siya naging matalino sa paggastos. Hindi niya pinag-isipan yung kanyang mga magiging desisyon. Di ba po ay pagaling tayo sa mahirap na pamilya, mahirap na pamumuhay, dapat maging mas matalino tayo sa paggasta ng pera. Kasi bawat sintimo, napakahirap pong kitain, mga Kadabarkads. Bigla pong nakalimot si Bubble sa pinanggalingan niya, kaya ang ending, bumalik po ulit sila sa hirap. Pero nagkaroon siya ng realization na dapat, 'di ba, kahit na tayo yumaman, huwag tayong makalimot sa ating pinanggalingan at huwag nating kalimutan yung mga taong andiyan nung tayo ay naghihirap. Yun yung natutunan ko, mga Kadabarkads, sa panonood ko po ng Libre ang Mangarap. Kayo ba, mga Kadabarkads, may natutunan ba kayong aral dito? Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin ang tungkol sa ganap ng Soto family dito po sa Hong Kong. So talagang sinusulit po ni Bossing Big Soto ang vacation nila kasama po ang kanyang pamilya dito sa Hong Kong, mga Kadabarkads. And sabi nga po ni Ma'am Pauline Luna kahapon, our main man's birthday month. So, di pa man siya nagbe-birthday si Bossing Big Soto, pero ramdam na po natin ngayong April ang celebration ng birthday ni Bossing Big. Next topic naman, pag-usapan natin itong inialay po na tula ng isang netizen para po sa The New Broadway Centrum na dati po natahanan ng Itbulaga. Sabi niya, hindi ka na bago, napaglipasan ka na ng todo, naluma na ang anyo mo, ngunit ikaw naman ang saksi sa aking pagbabago. Pinaalala mo ngayon ang nakaraan ko, sa'yo nagsimulang natupad ang pangarap ko. Nasilayat, nakilala ang makinang na tao, nagkakulay ang kabataan ko. Salamat naging parte ka ng buhay ko sapagkat dumaan halos lahat kami sa'yo. Kalungkutan at kasiyahan na saksihan mo, walang naitago ang karamihang talento sa'yo. Nakita mo noon ang kislap ng mata ko sa dalagang bumihag sa puso ko ngayon hanggang tainga ang ngiti ko. Ibinalik mo ako sa simula ng pag-ibig ko. Hindi ka na nga bago dahil lumipas na ang panahon mo, ngunit nang masilayan ka, naging sariwa naman ang ngiti sa puso ko. Salamat sa Diyos sa alaalang idinulot mo, the old new Broadway Centrum. So, nakakamiss din, mga Kadabarkads, itong Broadway Centrum na kung saan dati pong tahanan ng Itbulaga. Dito pa tumatakbo si Yaya Dab noon, 'di ba? Nakakamiss yung mga ganong tagpo. Pero ngayon, mga Kadabarkads, eto't naluluma na po ang Broadway Centrum at tila napapabayaan na. Next topic naman, pag-usapan natin, mga Kadabarkads, eto pong naging statement ni Tito Soto sa kanyang Facebook account. Siya po ay nagrereklamo na dahil sa fake account at scammer pa. Ginagaya po yung kanyang pangalan, nagpapanggap na pangalan niya po, pero hindi naman siya yun. Si Tito Soto po, laging may blue badge, blue check, yung kanyang account na totoo. Sabi po dito ni Tito Sen,
Mag-ingat at huwag magpaloko mga Dabbercads. Hindi kailanman kami magpaparapol o mamimigay ng load at manghihingi ng inyong number. So, meron itong 1.4k ata na likes, tas followers. Ewan ko ba. Sabi dito sa pinost ni Tito Soto, send me your phone number, free load, TNT Globe Smart TNT, 1,000 giga happening now, only 50 people to get their free load. Meron pa ditong you can send me your WhatsApp number too, so that you can receive your free load immediately on WhatsApp. Then, merong nilagay dyan na link. You can message my mental, Kenneth Gatchalian. Ayan, meron link. Huwag kayong magpipindot mga Kadabbercads ng link. Kasi for sure, mahahack ang account nyo yan. Huwag basta-basta magpipindot or magkiklik ng mga link na provided dito. Dahil alam nyo mga Kadabbercads, kung siya ay totoong namimigay po ng mga preload, bakit kailangan niya pang gamitin, 'di ba? Yung pangalan ng ibang tao. Like Tito Soto, 'di ba? So dun pa lang alam na po ang galawan, galawang manloloko. Kaya kung kayo mga Dabbercads naiinganyo dito, nako, think it twice mga Kadabbercads. Kaya naman si Tito Soto ay nag-post na po na fake account scammer alert. Ayaw po ni Tito Soto na mabiktima kayo ng mga manggugulang, mangmomodus na mga nasa likod na tao dito po sa fake account na to. Concern lang sa inyo si Tito Soto mga Kadabbercads. Kaya umaksyon na po siya. Ayan, pinost niya po yung mga fake account, yung mga modus ng fake account na to para kayo po ay hindi mabiktima. Maging matalino tayo mga Kadabbercads. Huwag tayong papauto sa mga ganitong modus. Kaya naiintindihan ko po si Tito Soto kung bakit gustong-gusto niya po talagang isabatas yung anti-fake news law na yan para mahuli yung mga katulad nito mga Kadabbercads. Tingnan nyo naman po, talamak na talamak ang fake news ngayon sa mundo po ng social media. Kaya gusto niya po itong matuldukan para yung mga gumagawa ng fake news, yung mga nangi-scam sa likod ng ibang account katulad nito, masampulan. So sa oras po na maupo si Tito Soto, for sure, talagang yan po ang kauna-unahan niya pong isa sa batas. Nang sa ganun nga ay malabanan po ang lumalaganap na fake news dito po sa ating bansa. And ngayon pa lang, congratulations na kay Tito Soto kasi hindi naman siya naalis sa top 10 Talagang siya yung favorite ng mga tao, mga Kadabbercads. Kaya supportahan natin si Tito Soto. So anong sa inyo dito mga Kadabbercads? Please comment down below. So paano hanggang dito na lamang pong update natin. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta dito po sa Dre's 2.0.